Good morning everyone. This is Ace Mamawag reporting at the screen. I am with my groupmate Kamala Rainier. Our topic for today is choosing X-ray equipment. Sobrang importante din ang pagpili ng X-ray equipment sa radiology department. And these are the following reasons. Choosing the right X-ray equipment is the first step in quality assurance program. So, importante talaga ang pagpili ng X-ray equipment, pagpili ng maayos at best X-ray equipment sa radiology department kasi makaka-apekto to in a various different kind of situations. Example na lang nito, kapag bumili ka ng lower quality X-ray equipment, pwedeng produce ito or magpo-produce ito ng of course lower quality image. Kapag nag-produce ito ng lower quality image, pwede mong ma-misdiagnose yung patient. At ang worst pa doon, is pwedeng mag-cause pa yun ng harm sa patient. Bakit? Kasi if mare-reject ulit yung ating image, magkakaroon ng repeat exposure, tapos kapag nagkaroon ng repeat exposure, magi-increase din yung patient dose ng ating patient. And ayaw nating mangyari yan, kasi mayroon tayong sinusunod na as long as possible, we need to minimize the patient dose. So, ganun ka-importante ang pagpili ng tamang X-ray equipment. So, nagdo-domino effect siya kapag hindi maayos ang pagpili ng X-ray equipment. Decision makers. So, of course, hindi lang basta-basta kung sino-sino lang ang pipili ng ating X-ray equipment. So, meron tayong radiologist, chief RT, physicist, and hospital admin. So, kung nagtataka kayo kung bakit sobrang dami, bakit hindi na lang si radiologist ang pumili, or si chief RT na lang, or yung physicist natin, kung nagtataka kayo kung sino tong physicist natin na to, is this medical physicist, which is nagfo-focus sila sa medical equipments natin, kung pumapasa ba sila sa DOH standards, yan. At ang hospital admin. So, the reason kung bakit lahat ng to is si members of decision makers is para makompak yung kanya-kanya nilang pangangailangan, Next is assessment, Before we look for the price and specification, first, kailangan muna nating malaman kung ano ba ang kailangan natin o para saan ba natin to gagamitin. Alam naman natin na of course imaging, pero minsan kasi may mga X-ray din kasi na sophisticated and pamahalin, so we need to balance it all, Kailangan nating hanapin kung para saan specifically ba natin to gagamitin. Unang-una dyan is andyan yung patient volume, So, sa patient volume is syempre kailangan mo malaman to. Identify mo muna kung clinical identify mo muna kung small clinic ba to or tertiary hospital or tinatawag nilang yung malalaking hospital na talaga, Which is for small clinic, meron tayong 10 patient per day ang kakayanin. At ang hospital naman is 100 plus patient per day. So, we need to figure out ang mga bagay na to para malaman natin kung kaya ba ng X-ray equipment mag-heavy load or yung maramihan talaga. Kasi minsan napapagod din talaga ang mga equipments natin. So, we need to find out kung kakayanin ba ng pipiliin natin X-ray equipment
ang dami ng patients natin. Next is clinical applications. Under the clinical applications, we have the general radiography, the orthopedics, and the chest x-ray screening. So, malaking bagay din na malaman natin ang clinical applications na bibilhin nating x-ray equipment. Kasi, kung bara-bara lang kasi tayong pipili ng x-ray equipment, tapos gagamitin natin to sa mga heavily demanding operation, magpo-produce ito ng mahina or low quality image, which is isa sa mga iniiwasan din natin kasi yun na nga, magkukos din yan ng additional exposure at the first day pa lang mag-ano na yan hindi na yan gagana or hindi na yan gagana na maayos So mahihirapan na yan agad-agad at the first day pa lang kung hindi natin kailangan or kung hindi natin pipiliin na maayos ang ating x-ray equipment by kung saan natin to gagamitin. So para lang din kapag bibili ka ng ng motor, tapos bibili ka ng low cc na motor, tapos ipang drag race mo or race track mo sa mga higher cc ng motor. So yun, mahihirapan yun syempre. So ganun lang din yun sa sa x-ray equipment natin. We need to choose first kung saan natin to gagamitin specifically, para ma-assess din natin kung ano ang additional natin na requirements or hinahanap sa ating x-ray equipment. Space constraints. We have the floor-mounted and the ceiling suspended units. So, isa ito sa mga kailangan din nating i-consider if we are looking for x-ray equipment, no? Kasi, meron din kasing pros and cons itong dalawang ito. May kanya-kanya silang paraan na gamitin. May kanya-kanya din silang disadvantage and advantage. So, for the floor-mounted system, this is generally cheaper and easier to install. So, mas madali itong i-install, mas mura to, and then mas easy maintenance din to. Kasi, at saka, everywhere or anywhere in the room is pwede mo siyang ilagay, no? Yun yung mga pros ng floor mounted natin. So this is the practical choice if you want to choose a x-ray equipment. Pero of course, meron din tong cons or disadvantage. Isa sa mga disadvantage ng floor mounted is dahil merong railing sa floor, no, kung saan dumadaan yung x-ray natin, is na-prevent niya yung movement ng mga na-prevent niya yung dadaanan ng mga stretchers or ng mga wheelchairs natin ng mga patients papunta sa ating x-ray table. And that can greatly affect din yung mga yung comfortability ng patient natin, especially sa mga trauma patients, no? Mahihirapan talaga tayo kapag may obstacles sa daanan. And of course, the most common problem with the floor mounted is the limited reach, or hindi mo masyadong mailalayo yung x-ray tube sa table natin. So, yun yung mga cons ng ating floor-mounted x-ray. And then, the ceiling suspended units. Ito naman yung matatawag nating the premium choice. Kasi, malawak ang versatility nito Just like kanina, yung floor-mounted, itong ceiling-mounted naman natin is mas malawak yung aabutin niya, no? Yung movement niya
is mas malayo. So you can easily move this from different direction kesa naman sa ating floor mounted. At isa sa mga importanteng pros din nito is, of course, dahil wala na yung rail natin sa baba sa ating floor mounted, ay sa ating ceiling mounted, wala na tayo, hindi na natin kailangan yung railing sa baba or sa floor, hindi na tayo mahihirapan maglagay ng patient sa ating tables, especially sa mga trauma patients na. So yun yung mga big factor of choosing ceiling mounted units. And of course, the cons are, or the disadvantage are, syempre, mas mahal. And hindi lang yun, no? Dahil ceiling mounted ang X-ray tube mo, kailangan mo na ng additional reinforcement sa ceiling mo kasi baka babagsak yan, mabigat yung X-ray tube natin eh. Tapos ginagalaw-galaw mo pa siya. So, additional gastos na naman para sa reinforcement ng ceiling mo. So, there's a trade-off whatever you choose sa dalawang ito. So, kailangan mo lang talagang piliin kung ano ba yung kailangan mo. And at the same time, kung ano yung budget mo. So, yun yung mga kakailangan mong tignan if you are buying a X-ray equipment. Diba? So, ano ba yung mga specification na dapat nating hinahanap sa isang X-ray equipment? Una nating titignan syempre is the generator. Syempre sa mga generators natin, no? Ngayon, mas preferred kasi nila yung higher frequency generators. Kasi nagpro-produce ito ng higher or better beam quality. At the same time, no, lower din yung patient dose. So, yun ang isang main factor na hahanapin din natin for our generators. Next is X-ray tube rating. Okay? Under this, we have the heat storage capacity or the HU, no? Sabi dito, high HU is better for QA because it prevents tube damage during workload. So, isa to sa mga importanteng bagay or specification ng X-ray equipment na kailangan talaga nating tignan. Kasi we all know naman na yung X-ray tube is nagpro-produce ng sobrang daming low energy electrons, no? Yung mga low energy electrons na yun, no? Kapag tumatama sa ating focal spot, kapag tumatama mga yun sa focal spot natin, hindi sila nako-convert into X-ray. Usually nako-convert sila lahat or most of them sa heat. So we all know naman na ang Bremstra lang and characteristic is only 1% of the total X-ray na binato natin sa X-ray tube. Ay sa X-ray focal spot. No? 99% or 98% of them, of those electrons are converted into heat. Kaya napaka-prone talaga ng tube natin sa heat, sa overheating. Kaya nga gumagamit tayo ng mga cooler, di ba, sa mga tube natin. So, yun. Malaking bagay talaga na piliin natin yung mga high storage capacity or mga matataas yung heat storage capacity ng X-ray tube. So, syempre napaka-importanting bagay din to na hanapin natin sa isang X-ray equipment. Kasi we all know naman na ang tube alone is producing so much heat that already damaging itself, no? So natutunan naman natin yan sa ating Bremstra lang and characteristics na
most of our electron that bombarded into the focal spot, 99 to 98% of them was converted into heat. So nasa 1% lang talaga ang magagamit mo into para ma-convert mo into X-ray, no? Sobrang dami ang electron na nako-convert sa heat. Kaya masyadong umiinit talaga ang tube. Kaya nga kailangan talaga natin minsan, madalas, ng cooler. Kaya gumagamit tayo ng cooler sa mga tube natin. And now, if you choose low heat storage capacity, no, mas lalong iinit agad-agad ang X-ray tube mo. Kaya preferred talaga na hanapin mo yung mga heat storage capacity na matataas for the X-ray tube, for the X-ray equipment. So yun, magproproduce talaga siya ng damage or madadamage talaga ng mas mabilis yung ating X-ray tube kapag mabilis uminit yung X-ray tube natin. So at least kung pipiliin natin yung heat storage capacity na mas mataas, is at least mas maproprolong pa natin yung buhay nito, no? Kasi kahit even normal lang natin to ginagamit, na dadamage pa rin talaga ang X-ray tube natin. Next is the focal spot size. Under the focal spot, we have two choices: the large focal spot and the small focal spot. So, for our small focal spot, no, may size itong 0.5 mm to 0.6 mm. The advantage of choosing small focal spot is maganda to para sa mga para sa mga small structures, no, like our wrist and our fingers. So ine-enhance nito ang spatial resolution ng ating image. And of course, maganda rin to sa mga pediatric patient natin, no, sa mga bata. Kasi mostly sa mga bata, paramihan is maliliit talaga yung yung mga bones nila. No? Kaya magandang gamitin ang small focal spot sa kanila. But of course, meron naman tayong downside for choosing small focal spot. No? Meron tayong problema din dito na kailangang harapin if we choose this, which is the heat, no? Problema din ng small focal spot yung heat kasi masyadong concentrated yung mga electrons papunta dun sa small area. Pag masyadong concentrated, masyado siyang nagpo-produce ng damage. I mean ng heat. And kapag masyadong mainit, sinabi nga natin kanina, is magkukos siya ng damage sa ating X-ray tube. So yun ang weakness ng small focal spot, no? Vulnerable siya sa high temperature kasi concentrated yung mga electrons na babombard dun sa small area. For the large focal spot, meron naman tayong 1.0 mm to 1.5 mm. So kabaliktaran naman to ni small focal spot, which is mas capable naman to for the high heat exposures. Kasi mas malaki ang surface area ng large focal spot, so mas malawak yung energy, yung electron, mas malawak yung surface na i-hit nila na binabombard natin. So mas na-absorb nito yung heat na binabato natin sa ating target. But of course, meron din tayong trade-off dito, which is the cons niya. Meron din tayong cons of using large focal spot, no? For choosing large focal spot, no, mas nag-create ito ng penumbra. Ang penumbra is a shadow, no? Shadow yon. But this is the unwanted shadow, which is what we call the geometric unsharpness or the blurring. So ito yung unwanted penumbra na binibigay ng large focal spot.
So maganda pala si large focal spot for the thick body part of the patient, like the abdomen. Also the thoracic and the lumbar. So maganda siya sa mga thick body part natin kasi mas nako-contain niya yung heat na pinoproduce or binabombard natin sa ating target. So yun na nga, kailangan mo din talaga malaman kung saan mo talaga mas ginagamit ang iyong x-ray to choose from these two. So bawat isa sa kanila may trade-off, kaya you just choose the best kung anong mas kailangan ng hospital. Next is imaging modality. Under the imaging modality, syempre may dalawa tayong option. We have the digital radiography and the computed radiography. So si computed radiography, siya yung matatawag nating di budget friendly sa kanilang dalawa. So mababa talaga ang ang initial cost ng computed radiography. Tapos hindi lang 'yun mas matibay din yung cassette kasi ng computed radiography. Na matitibay yung mga yun, hindi basta-basta nasisira. But of course, meron pa ring downside. First dun is of course mas slower si computed radiography kung ikukumpara mo kay digital radiography, kasi aantayin mo pa si reader na matapos every time na isasalang mo yung cassette. Isa sa downside ng computed radiography is the dose efficiency. Kasi generally, mas mataas kasi yung kailangan mong i-produce na X-ray to produce the same image as the digital radiography. So kumbaga, kung magproproduce kayo ng same quality ng image radiography, ng image from DR to computed, mas mataas yung kakailanganin ni computed na radiation dose na i-produce para lang makakapag-produce ng the same image quality as the digital radiography. So yun ang isa sa mga downside ng choosing a computed radiography. And of course, we have the digital radiography, which is ito yung mas high quality or mas sophisticated version ng computed radiography. The very best reason kung bakit maganda ang digital radiography is maganda to para sa mga busy na emergency rooms. So sobrang ganda nito sa mga mas busy na hospitals kasi sobrang mabilis ang process ng digital radiography kung kumpara mo sa computed radiography. So pwede mo lang matapos yung isang patient for under 3 minutes, And of course, ang isa sa maganda sa choice na to is meron tayong high DQE, which is the digital quantum efficiency. So eto kasi yung mas nag-e-enhance sa ating DR for converting X-ray into image. So if we convert more X-ray or better X-ray into image, edi mas nalelesen naman natin yung patient dose. So maganda talaga ang ino-offer ng digital radiography. But of course, ang downside nito is sobrang mahal. Syempre mahal ito kasi sophisticated ito na version ng computed radiography. So nagkukos lang naman ito ng 2 million to 4 million. So ganun kamahal ang digital radiography, guys. So kapag nahulog mo talaga yung DR na to, sobrang disaster na talaga. Kasi sobrang fragile na ito, At of course, vulnerable din to sa heat. So yun yung trade-off na ito. So you need to choose between these two kung ano talaga ang kailangan nyo sa hospital. The next is the financial factors. So guys, syempre kahit ano naman ang bibilhin natin, di ba? Kahit sobrang gusto natin, sobrang kailangan natin ang isang bagay, the only one that preventing us or the only one na pumipigil sa atin is of course the price. Kahit anong bibilhin natin, 'di ba? Kahit sobrang gusto natin ang isang bagay,
Siyempre kung hindi lang problema ang financial, kukunin na natin yung the best out there in the market. Pero siyempre, malaking bagay ang financial. So, bakit hindi na lang the best yung bibilhin natin or kukunin natin? Of course, syempre, kailangan nating i-consider din, no, na ang mga hospital is binabudget din nila yung mga ina-allocate nila sa bawat department ng hospital. So we need to understand that the financial budget or the budget of the hospital is the gasoline of the hospital. So kailangan din natin kasi intindihin na hindi lang about curing or diagnosing yung hospital. Kailangan din talaga nitong kumita para makapag-upgrade din ng mga kagamitan sa hospital, para makapag-offer din na mas magagandang medical capability para sa mga patients. And of course, para magtuloy-tuloy din ang workflow ng hospital. Kasi syempre, gumagastos din ang hospital ng malaki, guys. So hindi lang maliit, no? Gumagastos sila ng malaki just to run the hospital. But in return, kailangan din nila ng mas malaki para mas makapag-upgrade naman at mas makapag-offer din ng better efficiency for the sake of the patients. So, under financial factors, meron tayong capital expenses or what we call the CAPEX. It is the initial sticker price of the machine. Of course, kailangan din natin malaman yung presyo ng machine, di ba? Baka masyadong mahal sa kanila kaysa sa ibang market. So, we need to figure out muna kung magkano ba ang machine na to before we choose it. Kahit nga bumibili tayo ng mga bagay-bagay na gusto natin, di ba? Tinitignan muna natin yung presyo. Especially tayo mga Pilipino, di ba? Matitipid tayo. We all want the lesser price. So, ganoon din sa hospital, no? Kailangan din nilang tignan yung presyo. Kung worth it ba ito sa binibigay nitong specification. The life cycle cost. It is the cost of replacing the X-ray tube, which is the most expensive part to replace later, no? Syempre, karamihan ng nangyayari sa X-ray production is nasa loob ng X-ray tube. Kaya ito talaga yung pinakamahal sa ating X-ray. So, given na yun, we all know that. So, yung X-ray tube kasi natin, no, nag-a-average to into 4 to 7 years. Sa average na paggamit lang, ha. Ito average lang to. Maabot siya ng 4 to 7 years. And also, umaabot din to ng 40,000 to 100,000 exposure bago masira. Ito yung average ng lifespan ng ating X-ray tube. So, mahal ang ang X-ray tube natin, no? Ang average ng X-ray tube natin nagre-range into 400,000 to 800,000 pesos. Pero yung mga high-end or high-capacity tube, like yung mga digital radiography, of course, maabot to ng 1 million to 2 million pesos. Mahal itong mga to kasi mas sophisticated nga ito, di ba? So, let's figure out first kung kakayanin ba ng hospital ang mga gantong klaseng babayarin, no? Next is the service contracts. It is the availability of local engineers in the Philippines to minimize downtime. So, paano naman ito naging financial factors? Kasi, if yung X-ray mo is nagkaroon ng problema or tinatawag natin the downtime and walang available na engineer to fix the X-ray equipment, syempre, walang patient na mag-a-undergo ng procedure. Kapag walang nag-undergo ng procedure,
no? Walang ROI or return of investment. So, hindi ka kikita kasi walang exposure, syempre. So, yun yung kailangan din nating ituunan ng pansin na let's see first kung yung availability din ng mga ating engineers sa Pilipinas. So, nagmamatter din yun, guys. And of course, yung babayaran din natin sa mga engineers for the maintenance of our X-ray equipment. So the last factor is the regulatory and the QA compliance. The FDA CDRR-HR requirements. In the Philippines, the machine must meet DOH FDA standards to get licensed to operate. So ang purpose kasi nito is para ma-ensure natin na ang mga X-ray equipment is at the best capability to operate. So kaya meron tayong mga sinusunod na standards ng DOH or FDA. And if you pass those standards, no, magkakaroon ka na ng license to operate. Emphasize that the QA begins the moment the machine is installed. You must test if the KVP and the MAS are accurate before the patient is scanned. So isa ito sa mga importanteng usually ginagawa natin before we use the X-ray equipment. Nakakabili lang, of course dumadaan muna sa acceptance testing. Chine-check muna natin yung mga KVP or the MAS are accurate para magamit natin sa ating patient, kasi if we do not check for this, it could lead to the harm of the patient. Next is the radiation safety. Built-in shields or dose area product. It is a meter to monitor a patient dose. So before we accept an X-ray equipment, we need to figure out first kung ano ba ang mga radiation safety capability nito. We have the filtration, the beam limiting device, or in short, the collimation. We have also the exposure controls, which is what we call the dead man switch. And of course, the dose monitoring or the DAP. And meron pala tayong the protective housing para sa mga leakage ng radiation. So these are the things that you must double check before accepting an X-ray equipment. Kasi ito yung mga bagay na mag-i-increase ng patient dose if it is not working properly, which is ayaw natin yun, kasi ayaw natin nag-i-increase ng patient dose. Makakapag-harm yun sa ating patient, di ba? Kasali yun kasi sa principles natin, no? And we practice patient dose, minimizing patient dose. Yun, pina-practice natin yun. So yun guys, yun yung lahat ng mga i-consider natin if we choose an X-ray equipment. So marami talagang pagdadaanan ng X-ray equipment natin, no? Before we accept it and before we choose it. So ang pinaka main goal talaga natin is yung mga X-ray equipment na magpro-produce ng good image, at the same time low patient dose, at the same time again meron siyang low cost lang. So binabalance lang natin. Usually ginagawa yan ng mga hospital kasi binabudget din nila yung kanilang mga expenses. So yun guys, this is our topic and our reporting. Thank you for listening.